God ang plano niya para sa atin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang plano ng Diyos para sa atin ay puno ng pag-asa at layunin. Kahit na tila hindi sigurado ang buhay, kapag hinaharap natin ang mga pagsubok, mahalagang tandaan na si God ang nag-oorkestra ng bawat sandali para sa ating ikabubuti. Ang pagtiwala sa kanyang perpektong plano ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy ng may kumpiyansa na ang ating kinabukasan ay ligtas sa kanyang mga kamay. May plano si God. Like a parent planning for their child's future, si God ganun din ay may mas mabuting plano para sa atin. Hindi lahat ay masama. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, may pag-asa at kinabukasan sa plano ni God. Si Joseph ay isang anak ni Jacob na pinagbentahan ng kanyang mga kapatid sa Ehipto. Naging alipin siya at napunta sa kulungan dahil sa mga kasinungalingan. Pero kahit sa gitna ng mga pagsubok, nananatiling tapat si Joseph sa Diyos. Sa huli, ginamit ni God si Joseph para ilagay siya sa pwesto bilang pangalawa sa buong Ehipto. Sa panahon ng tagutom, nailigtas ni Joseph ang kanyang pamilya at maraming buhay. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, "Hindi niyo ako pinagbuti, kundi pinagbuti ako ng Diyos para sa ikabubuti ng marami." Genesis chapter 50 verse 20. Kahit na masama ang simula, ang plano ni God para kay Joseph ay puno ng pag-asa at kinabukasan. Trust sa sovereignty ni God. Pinapaalala sa atin na may control si God at may layunin ang lahat ng nangyayari. Ibig sabihin, anumang problema mo, bigat na nararanasan mo, bagyo man sa buhay mo, basta si Lord ang nananahan sa buhay mo, siya ang nagkokontrol sa lahat ng gawain mo, nasa tamang landas ka, nasa tamang daan ka, nasa tamang destinasyon ka dahil si Lord na yan. Di ka ipapahamak dahil walang magulang ang ipapahamak ang anak. Pag-asa sa gitna ng uncertainty. Kahit hindi natin alam ang kinabukasan, may pag-asa tayo dahil alam ni God ang plano niya. Just trust the Lord with all your heart. Kung sa ibang tao nabibigay mo yung trust pero kapalit, binibetray ka lang niya. Pero with God, will never betray you. His plan is to lavish you with love. God's plans are better. Mas mabuti ang plano ni God kaysa sa ating mga plano o takot. You have so many prayers kay Lord. Lord God, gusto ko ng ganito, ganyan. Gusto ko maging ganito, ganyan. Gusto ko makapunta sa ganito, ganyan. Bigyan mo kami ng ganito, ganyan. Ibigay mo na ang the one na matagal ko nang hinihiling. Pero sa lahat ng prayers mo pala, lahat ng hinihiling mo ay wala sa plano ni Lord. Dahil may higit pa siyang plano sa inaakala mo. Higit pa sa hinihiling mo, yung mga unexpected na blessings, unexpected na nangyayari sa life mo, that's the better plan of God for you. Again, trust sa plano ni God, may pag-asa at kinabukasan. Lord, tulungan mo kaming magtiwala sa plano mo kahit hindi namin alam ang kinabukasan. Bigyan mo kami ng pag-asa at lakas na magpatuloy na alam naming nasa mabuting kamay kami. Amen.